Palakpakan po natin ang Diyos ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin yung mga katabi niyo? Good morning! Ngitian niyo sila, baka inaantok pa yan. Ayan, welcome po sa ating morning worship celebration. Nakaka-bless po na makita kayo ngayong umaga. Ako po, nabibless po ako sa mga taong umaga pa lang gusto nang magpuri sa Panginoon. Tama po ba? At ang sarap pong papurihan ng Diyos sa umaga. Ang sarap po na pagkabangon pa lang natin, kabutihan po ng Diyos ang una po nating nakikita at nararanasan. At ano pa man po ang pinagdadaanan natin, ano man po ang kinakaharap natin, pag inuna po natin i-worship si Lord, makikita po natin ang ating Diyos ay sapat na at higit pa. Tama po ba? Ang Diyos po natin ay sapat na at higit pa. So kung kayo po ay excited ng papurihan ng Diyos, iniimbitahan ko po kayong tumayo at tayo po ay mananalangin. Ayan, tayo po ay pumikit, ating pong damhin ang presensya ng Panginoon sa lugar na to. Panginoon, marami pong salamat sa umaga na to, Lord. Good morning po sa iyo, Lord. Marami pong salamat sa bawat isa na nandito, God, and especially, Lord, sa presence mo. Hayaan mo, God, na maging handa ang aming mga puso sa pakikinig, sa pag-welcome, Lord, at sa pagkakataon, Lord, na maranasan yung presensya mo. May we worship you with joy, God, with excitement, God, dahil mararanasan ka po namin ngayong umaga sa simbahan na to. We honor you, Lord. We love you, God. Ikaw po ay tunay na sapat na at higit pa, at lahat po ng papuri, God, ay deserve mong maranasan. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tunay nga po na tapat at sapat ang ating Panginoon. Amen. Kaya naman, I'm encouraging everyone to sing for our Lord, to dance, to clap, dahil deserve po ng Lord natin ang lahat ng papuri. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di papinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Opo, Panginoon, ika'y sapat. Awitin ulit natin. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti, ikaw ang aking pastol,
higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh Diyos, pasalamatan po natin ang Ama. Salamat Panginoon sa provision mo, sa pabor Ama. Sapat ka, tapat Ama. Maraming salamat po. Aking pastol hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh Diyos. Yes Lord. Maaari ko po bang hilingin na itaas ang ating mga kamay bilang pasasalamat. Lord, thank you. And with your voices only, maaari po ba natin kantahin muli? Nang may galak, nang may pasasalamat. Oh Diyos, Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na. Yes, Lord. At higit pa. Yes. Biyaya mo'y sagana. Itaas mo pang iyong mga kamay kung tunay kang nagpupuri. At higit yes, pa. Lord. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Yes! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y for the last time, wala nang mahihiling pa. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Palakpakan po natin ang ating Ama. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, ngayong umaga, we just want to genuinely worship you. We come into your feet, Lord. We come as we are, with the confidence, Lord, na ang amang lalapitan namin, Ama, ay amang mapagmahal, amang nakakaalam ng pangangailangan namin, amang nakakaalam kung sino kami, amang hindi nagkukulang. Worship the Lord. Oh, worship.
Awitan mo po ang ating Ama. Walang yaman ang makakatumba sa tunay na kapayapaang marireceive natin sa piling ng ating Ama. Makamit man natin ang lahat, kayamanan, karangyaan, katanyagan. Ang tunay na kaligayahan ay nasa Diyos. Kaya ang dalangin po namin ngayong umaga, ang masumpungan tama. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo. Oh Ma, sa piling mo. Oh Diyos, sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Yes, kapatid, itaas mo ang iyong kamay. Kausapin mo ang Panginoon, Lord.
Gusto kong mamalagi sa piling mo. And these hands are signs of my surrender. Yes, Lord. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aking Ama. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Awitin po natin muli. Wala nang nanaisin pa. Wala nang nanais. Yes, Lord. Hanapin pa, di mamalagi sa piling mo, o aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Papurihan mo ang Panginoon. Damhin mo ang presensya ng Panginoon. Yes, Lord. Wala nang ang papantay sa'yo, Panginoon. Alalahanin mo lahat ng kabutihan ng Panginoon, ng pag-ibig niya, ang walang maliw na pag-ibig niya sa atin. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Ikaw, Panginoon, ang nag-iisang makapagpupuno sa amin, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, in Jesus' name, Lord, we invite your presence right now, Lord. Lord, punuin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, O God. Lord, punuin mo po ng presensya mo ang lugar na ito, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kapayapaan, O God. Ikaw ang nagpoprotekta sa amin at nananatili sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Wala na kaming iba, Panginoon, na mapagkakatiwalaan pa, kundi Ikaw lang, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, kami ay mabubuhay at mananatili sa presensya mo, Panginoon. Tulad nga po ng sabi ni David sa kanyang awitin, 91:1-2. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya'y aking kanlungan at ang aking katibayan.
ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mong kailanman, Lord God, na hindi kami pinapabayaan. Sa pag-ibig mo, Lord God, na nagbibigay ng kapayapaan sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang po at wala nang iba, Panginoon. And Lord, salamat sa kapayapaang ibinibigay mo sa amin sa mga panahon, Lord God, na naguguluhan kami. Sa mga panahon, Lord God, na Lord, hindi namin maintindihan ang sitwasyon, Panginoon. But kus, Lord God, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Tulad nga po ng sabi sa awitin, salita mo po, Panginoon, ang aming pangahawakan. Wala kaming ibang nanaisin pa, Lord, kundi mamalagi sa piling mo, Ama. Minsan paawitan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Wala na kaming nanaisin pa, Panginoon. Bawat araw po ng aming buhay, O God, ay piliin namin, O God, na manatili sa piling mo, Panginoon. Na Lord, wala po kaming ibang kakapitan, wala po kaming ibang maaasahan, wala po kaming ibang pagkakatiwalaan, kundi Ikaw at Ikaw lamang, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa iyo nanggagaling ang lahat ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoon. At Lord, Ikaw lamang po, Panginoon, ang bukod tanging makapagpupuno sa amin, O God. Lord, salamat sa presensya mo. Salamat sa pag-asa mo, Panginoon. At sa umagang ito, O God, dalangin namin, Panginoon, na babaunin namin ang presensya mo, Lord God. At mananatili kami, Panginoon, sa piling mo, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan, muli, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan, thank you po worship team sa pangunguna po sa ating worship. Ayan, tuloy-tuloy po tayo sa ating worship celebration today. So kung kayo po ay mga may, ngayon nyo lang po nakatabi, pwede po kayo mag-hello, mag-good morning ulit sa kanila. Yung mga kasama po natin na nakakarating lang din po nila. Ayan. Ayan. At handa na po ba tayo makinig ngayong araw? Are you ready, church? Ayan. Bago po tayo dumako sa ating message ngayong umaga, pag-uusapan po muna natin ang giving or pagbibigay ng ating kaloob sa Diyos. Handa na po ba kayo? Ayan. May tanong po ako. Ayan, church. Madali bang ibigay yung mga bagay na ang tagal mong pinagdasal? Ayan. Ay, parang iba yung naging dating ng tanong. Pero, yung mga bagay na alam mo yun, iniyak mo talaga kay Lord. Lord, gusto kong magkaroon ng ganito. I-bless mo po ako ng mga bagay na to. Tatanungin ko po kayo, madali ba siyang ibigay? Diba kapag hiningi mo, parang ang hirap niyang ibigay, siguro in behalf ng majority sa atin, ako po masasabi ko na hindi siya madaling gawin. Diba? Hindi madaling ibigay yung bagay na ang tagal mong hinintay na dumating, tapos hihingiin sa'yo. Diba? Kaya ako po, bilib na bilib po ako dun sa kwento ng pagbibigay ni Hannah.
na matatagpuan po sa 1 Samuel chapter 1. Ayan. Sino po ba si Hannah? Si Hannah ay isang faithful servant ng Lord. Siya po ay woman of God. Siya po ay asawa ni Elkanah. Ngunit, meron tayong problema. Hindi po siya magkaanak. Diba? Kaya naman po, isang araw, pumunta po siya sa templo ng Panginoon upang umiyak at manalangin. Sabi niya, Lord, gusto ko pong magkaroon ng anak. Diba? At hindi lang ho yun. Dahil desperate na po siyang magkaroon ng anak, dumating po siya sa punto na nangako siya kay Lord. Ito po yung sabi sa 1 Samuel 1, verse 11. Kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siyang nakalaan sa inyo. So matindi po yung heart ni Hannah na magkaroon ng anak. Tapos dumating po siya sa punto na nangako po siya kay Lord na kapag napanganak niya tong batang ito, i-offer niya yung magiging anak niya bilang servant po ng Panginoon. At tunay po, dininig po ng Lord yung kanyang panalangin. Nagkaroon po siya ng anak. Diba? Nagkaanak po siya at pinangalanan po niyang Samuel. So, kilala po natin si Samuel. Ayan, sa story nila David, nila Saul, yan po yung prophet na nandyan si Samuel. At ngayon po, na may anak na siya, ngayon na bless na siya ni Lord, syempre, aalalahanin niya yung pinangako niya, di ba? Pwede na siyang magdalawang isip, teka lang, i-offer ko pa ba tong anak ko? Eh, nandito na siya sa akin eh. Di ba? At aminin man po natin or hindi, may mga panalangin po tayo pagdating sa finances na nangangako din po tayo kay Lord. Diba? May mga panalangin tayo na, Lord, bigyan mo lang po ako ng magandang work. Magiging faithful po ako sa tithes at offering ko. Diba? May mga ganang prayer po tayo. Lord, i-increase mo lang yung salary ko this year at mag-commit po ako sa Mighty Warriors, fundraising. Diba? Lord, kung i-bless mo ko ngayong taon, next year, buong-buo po ang first fruit ko ay sa'yo. May mga ganyan po tayong pangako. O kaya naman, Lord, huwag mo lang kaming pabayaan ng pamilya ko at ng mga anak ko, matututo na po akong magbigay sa'yo. Ganito po yung madalas nating panalangin, lalo na po kapag nag-challenge tayo sa finances. Diba? Nangangako po tayo sa Lord. We make commitments to God. At kagaya po ni Hannah, no? Gusto ko pong maintindihan natin, church, that our commitment to give, ito po ay ating worship sa Panginoon. Nakakatuwa po si Hannah kasi in-honor niya po ang Lord at ginawa po niya yung binitawan niyang salita. Diba? In-offer po niya yung kanyang anak. At hindi lang po yun, no? Hindi lang niya sinabi na, Lord, para sa iyo itong magiging anak ko. Pero ginawa po niya yung pangako niya dahil mahal niya po si Lord. Sa atin po, no, kapag dumating po yung time na fulfill po ni Lord yung promise niya sa atin, sana po hindi rin po tayo mag-alinlangan na ibalik yung nararapat po na nasa Kanya. At dito po ako magtatapos sa ating giving exhortation. Alam niyo po ba, nung nakita ni Lord yung commitment ni Hannah, kasi in-offer niya nga si Samuel bilang pangako niya kay Lord. Alam niyo po, nakita ni Lord yung commitment niya, binless po ni Lord si Hannah. Makikita po natin sa 1 Samuel 2:21 na binigyan po ni Lord si Hannah ng 5 pang anak. Diba? Biruin mo, hindi po siya magkaanak. Pero after po niya mag-commit kay Lord, binigyan po siya ni Lord ng mas marami pa. At hindi lang po yan sa pagkakaroon ng anak. Ganito rin po ang Diyos natin pagdating po sa giving. Siya po ay mabuti kung hindi po tayo matatakot na ipagkatiwala yung meron po tayo sa Kanya. So bago po tayo magbigay, no, tayo po muna ay mananalangin. Yan, tayo po ay pumikit, manalangin. Panginoon, marami po salamat sa araw na to, sa mga trabaho na meron kami sa finances, Lord, na ibinibigay mo sa amin. Dalangin ko, God, bigyan mo po kami ng puso na may commitment na ibalik sa'yo yung nararapat na sa'yo, Panginoon. Hindi po kami matakot na pagkatiwalaan ka. Dahil ikaw, Lord, sapat ka po at higit ka at hindi mo kami papabayaan, God, sa mga kanya-kanya po namin pangangailangan. I pray, Lord, i-bless mo po itong mga kapatid ko po sa simbahan, Panginoon. At Lord, yung blessing po na yun mag-overflow into giving back to you, God. Dahil naranasan po namin yung kabutihan mo, ibabalik po namin yun, Lord, through our giving. And we will show you, God, that we are committed to you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray.
Amen. So ito po yung ating giving details. Meron po tayong online giving for our offerings, first fruit, and mission funds. Ayan, meron po tayo sa GCash and our BPI. Ito po yung ating account number under the name of Wyrock Christian Assembly, Inc. 1921-119646. Meron din po tayo sa ating GCash. Ayan, ito po yung ating unang GCash, Catalina, under the name of Ate Catalina Tulay, 0966-213-6727. And meron din po tayo kay Ate Stella Marie Plazo, which is 0966-6536-330. Ayan. Reminder lang din po no, na we highly encourage yung ating first fruit po ay idirekta po natin sa ating BPI account. Kasi madali pong mapuno ang GCash natin. Pero kung GCash po ang preferred nyo, meron po tayong dalawa. Ayan. And for our online transactions, make sure po na nasasend po natin yung ating screenshot sa ating Wyrock Central Finance Team. Ayan. Meron din po tayong mission giving details dito. Ayan, pwede niyo pong screenshot or picturean. And sa mga kasama ko po dito ngayon sa Central, meron po tayong mga envelope sa gilid ng ating upuan. Ayan. At sa loob po ng envelope, meron po kayo makikita dyan na papel. Sa ating giving po, ilagay po natin yung details natin doon sa papel at hindi po sa envelope. Okay? So, ulitin ko po, ilalagay po natin yung ating details doon sa papel sa loob, hindi po doon sa envelope. Ayan. So, bibigyan ko po kayo ng 10 seconds para ibigay ang ating mga kaloob. Huwag po kayong mahiyang kumuha. Yan, at i-invite ko po yung ating mga usher para po kunin po yung ating mga offering, mga ating mga tithes and first fruit. Sige po, take your time. Okay lang po. Huwag po kayong ma-pressure. Yung mga pagkatiwalaan nyo po, no, bibigyan po kayo ng 5 pa dyan sa mga binigay po nating kaloob ngayong araw. So, excited na po ba kayo marinig ang ating word for today? Ayan. Tinatawagan ko po ang ating Bishop, Bishop John Española, to share the word of God for our service. Palakpakan po natin siya. Yun, ako, maganda umaga po sa inyo lahat. Ba't ang layo nyo? Lapit nga kayo rito. Parang tataob yung barko. Ayan. Alright, ako, maganda umaga sa inyo lahat. Ang bilis ng panahon. Ako, pambihira. Magpe-February na naman, tapos Pasko na naman. Diba? Ang bilis. Napakabilis ng panahon. So tayo po ngayon ay nasa 3 linggo na ng ating team. Tama ba tayo? 3 linggo ng tema natin for this January. Ang ating tema is, ano nga ba? First of everything or first of all. Yan. If you start right, you will never fail. And that's true. Di ba? At yung nga yung mga pinag-uusapan natin kahapon, anong mga lumipas pa ng mga linggo. At sa oras pong ito, pag-uusapan naman natin is the seek first, the most important. Seek first, the most important. Pag nagpaplano ka ba tungkol sa buhay mo, ito na, pumasok ng January. Sino ito mahilig magplano sa buhay niya? Taas ang kamay. Yan. So, nung pumasok ba yung January at nag-umpisa kang magplano sa buhay mo, ano ang tinanong mo sa sarili mo? Ito ba ang tinanong mo? Ano ba ang gusto kong gawin this year or gusto kong ma-achieve? Ayan. Meron ba tayo niyan? Yan ba tanong mo? Ano ba ang gusto kong gawin this year at gusto kong ma-achieve? Or, baka ito ang tanong mo, ano ba ang importante at dapat gawin this year? Magkaiba yan. Tama? So, dalawa yung tanong na yan. Pero parang pareho, pero actually napakalaki ng pagkakaiba. Kasi ang unang tanong na pwede mong itanong sa sarili mo ay ano ba ang gusto kong gawin this year at gusto kong ma-achieve? So, ang bottom line, pag ito tinanong mo sa sarili mo, ano bang gusto kong ma-achieve? Gusto ko ba magkabahay ngayon? Gusto ko ba magkaroon ng bagong sasakyan? Yan, di ba? Tiyatara tayo. Paplano to. Gusto ko mag-travel this year. Gusto kong gawin ito. Gusto ko magkaroon ng malaking halagang savings. Gusto ko to. Yan mga gusto natin. Okay?
Well, hindi naman masama yan kasi yan yung mga bagay na akala mo yung magpapasaya sa'yo. At gusto mong gawin. Diba? Lahat naman tayo, minsan instinct na nga natin yan eh. No? Diba? Parang automatic na yan. Ano bang gusto kong gawin? Ano bang gusto kong makuha o ma-achieve ngayong taon na to? Pero actually, pag binago mo ng konti yung tanong mo at ang tinanong mo ay yung pangalawa, ano ba ang importante at dapat gawin this year? Alam mo ba malaki magbabago sa buhay mo pag ito ang tinanong mo sa sarili mo? Hello? Nandiyan ba kayo? Yes. Kasi sa totoo lang, magkaiba yung gusto mong gawin doon sa mga dapat mong gawin at importanteng dapat mong gawin o dapat mong ma-achieve sa buhay mo. Sa totoo lang, yung unang tanong, hindi na natin tinatanong sa sarili natin yan actually. Instinct na nga yan eh. Automatic na. Pag tinanong ka ba, actually kahit nga tayo, pag nagtanong tayo, di ba? Ano bang gusto mong ma-achieve? Yun ang agad na tanong natin, tama? Ano bang gusto mong maging? Ano bang gusto mong makuha? Ano bang gusto mong magkaroon this year? So automatic yan. Kumbaga karamihan sa atin, yan naman talaga ang gusto nating laging itanong sa sarili natin. Pero pag tinanong mo sa sarili mo, ano ba ang importante at dapat mong gawin this year? Actually, alam mo ba kung kailan mo lang tinatanong ito sa buhay mo? Pagkaano na? Pag mamamatay ka na. Di ba? Sa totoo lang, pag alam mo nang nagkasakit ka o namatay ka, di ba? O kaya naman, pag nakuha mo na lahat ng gusto mo, tapos na-realize mo, parang hindi pala talaga ito kailangan ko. Actually, natatanong nga ito ng marami sa mga taong alam nilang may taning na ang buhay nila eh. Di ba? Tatanong na, ano ba talagang dapat kong gawin? Ano ba ang pinaka-importante? Di ba? Usually, yan yung mga na-aksidente, yan yung mga nagkakaroon ng problema, kumbaga, nasa near-death experience na, di ba? So, ayan na, tsaka mo lang itatanong ang sarili mo, ano ba ang importanteng dapat kong gawin this year? Ano ba yung mga talagang dapat kong ma-achieve this year? So yan ang problema natin. Marami sa atin tuloy ngayon, pag nagpaplano tayo, lalo na itong January, syempre, sa totoo lang, hindi na nga tayo tumatanda. Hindi na tayo mga bata, tumatanda na tayo, tama? Alam mo yan ang problema ng bagong taon? Ang bagong taon ay hindi actually bago lag. Ang bagong taon ay bago. Pero ang problema, tayo, naluluma tayo. Di ba? Kasi hindi naman tayo mga bata eh. Every year nga, tumatanda tayo. O kita mo, pagdating this year, ilang taon na ako? 37 na ako, di ba? So, di ba? Depende yan kung paano kayo magbilang. Di ba? Pero tumatanda na talaga tayo. So, dapat tanungin na natin. Kaya ako ngayon, ang tanong ko sa sarili ko, kung meron man ako matitira pang mga 20 years sa buhay ko, ano ang mga dapat kong gawin? Ano ang mga importante kong dapat gawin? Hindi na lang kung ano yung gusto ko. Di ba? Kaya nga katulad niya, pag namimili ako ng itong Pasko, di ba? Pag tinanong mo, ano bang gusto? Kaya ako nahirapan akong tanongin eh, ano bang gusto mo na regalo ko sa iyo? Usually, wala na akong masagot. Kasi bakit? Kasi lahat meron na ako. Di ba? Joke lang. Hindi kasi na-realize ko na eh, di ba? Na-realize ko na kung gusto ko lang ang itatanong mo, wala na akong gusto. I mean, wala na akong mahihiling pa na gugustuhin ko pa. Kasi dati talaga, mahilig ako sa gadget. Aminado ako dyan. Pag kami bagong gadget, lalo pag iPad, sa totoo lang, mahilig ako sa iPad. Lagi ako nag-update ng iPad. Gusto ko, lagi bagong iPad ko, updated yung iPad ko. Ngayon, hindi na. Kasi na-realize ko, isa lang naman ginagamit ko sa iPad eh. 3 nga lang eh. Diba? Either ito lang pages na to, o kaya yung Safari, search, o kaya naman yung YouTube, pag nanonood ako ng mga gusto kong panoorin. Yun lang. So sabi ko, kung mag-update ako ng panibagong updated na version na mas mataas ang spec, useless din. Kasi bakit? Ito lang gagamitin ko. Hindi naman ako nag-gaming. Di ba? Kasi nagluluto na ako, tsaka, di ba? So, ba't ba ako mag-gaming? O, hindi maniwala kayo. Di ba? Hindi naman ako hindi naman ako nag-game. So, bakit ko kailangan ng mamahaling gadget? So, sabi ko, ayoko na yan. Hindi na ako nag-aabol yan. Dati gusto ko, lagi may bago akong laptop, di ba? Kaya dati, puro laptop ko, pag bibili ako, gusto ko bago. Tapos gusto ko Mac, di ba? Kasi nga, sa totoo lang, kung meron man akong isang bisyo dati, yan ay gadget.
Ngayon hindi na. Upgraded na rin. Sasakyan na lang. Okay ba yan? Kaya papalit-palit ako ng sasakyan. Di ba? Kaya maniniwala sa sinasabi ko ngayon, di ba? Pero totoo lang, di ba? Wala na. Kasi nga, ang tanong ko na sa sarili ko, ano ba ang importante? Ano bang importante talagang dapat kong gawin? So, every year ngayon, yun ang tanong ko sa sarili ko. Kaya, itong year na to, ang tanong ko ulit sa sarili ko, ano ba dapat kong gawin ngayon? So, siyempre, nagpaplano na ako ngayon, hindi na mga bagay na gusto kong makuha, kundi mga bagay na gusto kong iwan. Kasi bakit? Wala na, patanda na ako eh. Amen? Hindi ko na alam, katulad kanina umaga, meron tayong isang dating kasama sa church na namatay na, inatake sa puso. Ngayon ko lang nabalitaan, kanina lang. Yung iba, hindi nyo nakilala to. Pero kasama natin dati sa church. Batang-bata. Siguro kung na nagkakamali, mga ilang taon na yun, Joel? Mga kasing edad mo yun, di ba? Mas bata sa'yo. Di ba? O mito mo, mas bata pa sa kanya, inatake na sa puso. Di ba? O hindi mo alam. So, ako, ilang taon na ako? Aminado na ako, 50, ilan na ba ako ngayon? 51. O 51 na ako. O walang naniniwala sa inyo, di ba? Ay, 51 ka na? Wala sa itsura. Di ba? Yun, di ba? Mahusay ka talaga. Bigyan ng jacket to. Okay? So, ano ba importante? So, dapat natandaan natin, isa sa mga gusto kong saying din o quotation na nabasa ko, do not major on minor, but major on major. Ang problema kasi natin, nagme-major tayo sa minor na buhay natin. At yan ang isang problema natin ngayon. Maraming tao at maraming Pilipino, ang ganyan ang ugali, na mini-major natin yung minor. Yung mga hindi naman natin dapat talaga bigyan ng malaking atensyon sa buhay natin, yun ang binibigyan natin ng malaking atensyon. Di ba? Kaya nga sabi ng Pareto Principle, isa sa mga gusto kong principle na natutunan ko, itong Pareto Principle. Sabi ng Pareto Principle, also known as the 80-20 rule, it states that roughly 80% of the effects come from 20% of the causes. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sa lahat ng binahanap natin ng mga bagay na kailangan talaga natin, ay doon lang sa 20% na mahalaga talaga. O kumbaga yung effort na gusto nating maging resulta, ay yung resulta na gusto nating makuha talaga, ay nandoon lang sa 20% na dapat mong bigyan ng effort. Ang problema natin, nag-e-effort tayo doon sa 80% na hindi naman mahalaga, na ang resulta lang ay 20%. Gets nyo yun? Andiyan ba kayo? May kausap ba ako rito? So, ibig sabihin, kumbaga, pag ikaw nag-effort ka, nagbigay ka ng oras, nag-invest ka ng pera, actually, nag-i-invest ka ng lakas, nag-i-invest ka ng resources mo at ng pera mo, tapos ang resulta lang ay 20%. Ibig sabihin, halimbawa, parang kung may pera ka ngayon, mag-i-invest ka sa isang business o mag-i-invest ka sa isang negosyo o mag-i-invest ka sa isang bagay na akala mo ay magiging maganda ang resulta. Naglagay ka ng malaking halaga pero ang resulta mo lang ay kung nag-invest ka ng 10,000 pero ang resulta mo lang, ang net profit mo lang nasa mga 500 pesos. Kasi bakit? Mali yung ininvestan mo. Di ba? So, ang problema ngayon natin, maraming tao ganyan. Nag-e-effort tayo, nagbibigay tayo ng malaking resources natin doon sa 80%, pero ang resulta 20%. So, dapat pala, hanapin mo yung 20% na kadalasang yun ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na hinahanap natin at doon ka mag-invest. Halimbawa, gusto mo palang talagang sumaya. Sino ito gusto sumaya? Taas ang kamay. Sumaya. Di ba? Kadalasan, akala natin, nag-i-invest tayo ng mamahaling mga bagay. Halimbawa, mag-i-invest ka bumili ng gadget na gusto mo. Magkano ang gadget? Ang iPhone 14 ngayon. Ano bang iPhone? 15 na. iPhone 15, magkano? 79. Yung ba yung 256? O yan yung 256 na gigabyte, di ba? Ano yun? iPhone 15 Pro. 79,000. Saya na yan.
Pag ako meron ganyan, talagang pagka nagpicture ako, filter agad, ang gandang lalaki ko agad. Alam mo bang yan ay pagka nagpicture ka ng iPhone 15 tapos 1/24 ka, isa lang hulog mo pa lang, inuhulugan mo kasi. Hindi masyadong effective yung camera. Sa totoo lang, naranasan ko na rin yan kasi dati mamahilig ako sa gadget. So bibili ako ng medyo mamahaling gadget. Isang araw lang ako masaya. Di ba? Magkano yung ginastos mo? Dati, siguro pinakamalaking ginastos ko sa cellphone ay, magkano ba ma? Siguro mga 20 plus. Dati pa yung mga Nokia. Di ba? Pero ngayon, di na. Na-realize ko, kung halimbawa 79,000 ang ginastos mo ng iPhone ka. Aba, kung yun ay ginamit mo, nag-spend ka ng time sa pamilya mo, at namasyal kayo, baka hindi ka pa gumastos ng 30,000. Mas masaya ka pa. Amen? Kaya ngayon, sa totoo lang, dati nanghihinayang akong kumain sa medyo magandang restaurant eh. Diba? Lagi namin nahanap. Wala bang tigwa 150 dito? Kasi napako na ako sa 150, yung mga 1980s pa at 1990s na price. Diba? Sino rito yung mga nanay at tatay na ang presyo ng pagkain niya hanggang ngayon nandun pa rin sa 1990s? Alam mo ngayon, sabi ko, Lord, hindi na. Mag-i-invest ako na. Kasi na-realize ko na una, nag-i-enjoy ang mga anak ko pagkasama ko sila sa masarap na kainan. At mas makwento sila. Pero pag kumain kami sa mga... diba? Kasi iba na yung generation nila eh. So sabi ko, nakasimangon sila eh. Kasi pag kinakain namin, hindi yung gusto nila talaga. Wala na eh. Nakasimangot eh. Pag nagtitipid kami, as nakakaramdam silang nagtitipid ako, gagalit sila. So ngayon, pag kumain kami, sabi ko, hindi na, sige na. Ano ba gusto nyo? Medyo mahal? Okay lang, sige. Pero at least, kahit mahal, masaya yung mga anak ko, nagkukwentuhan kami. Sabi ko, yun na mas maganda. Sa totoo lang, ito, okay lang ba magyaban ng konti? Minsan lang naman, di ba? Di ba? Noong last New Year, natuwa ako kasi first time namin ginawa yan na yung nag-New Year kami na hindi sa bahay, pero parang sa hotel, nag-ano kami, pero mura lang, hindi yung mamahalin na. Yung 1,000 worth na buffet, na mula 7 o'clock ng gabi hanggang 12 o'clock ng gabi, ay yung magsasalubong ka ng New Year, tapos may buffet na kayo hanggang so bayad lang 1,000 per head. Pero may discount pa yon kasi pag nakalima kayo, libre yung isa, so 4,000 lang. So 5 na kami. Kasama si JP, o di 6 na pala kami. Di ba? Wala na, meron na kaming bunso eh, di ba? So, maganda pa niya, kanya-kanya kaming bayad. Kanya-kanyang bayad, hindi ko libre. At least libre ko lang yung 3 lang kami, di ba? Alam mo, sa to lang, sa una nag-iisip ako, 1,000, ang mahal yun ah. Kung ako magluluto, magkano yun? Di marami-raming pagkain yan, tama? Kaya lang, na-realize ko na, for so many years na nagluluto ako, unang-una, natutulog na sila agad. Di ba? Minsan wala pang 11:00, busog na sila, kinakain na nila. Di ba? Tapos wala na, pagkatapos na. So, hindi pa minsan nila na-enjoy yung pagkain, So, madaling salita, hindi ganun kasi. So, ito, sinubukan namin. Sabi ko, sige, subukan natin yan. Alam mo, nakakatuwa. Kasi 7 o'clock, kumakain na kami, hanggang 12, nagkukwentuhan kami. Wala kaming choice, magkwentuhan kami na magkwentuhan eh. Kasi nandoon kami. Di ba? Tapos mamaya, nagtatalo na kami. Alam mo naman kaming pamilya, lahi magtalo rin eh. Pero may nagkaayos din kami, di ba? Nagkasundo rin kami. O di masaya rin, di ba? Sabi ko, Lord, okay pala to. Minsan akala mo mahal. Pero ang worth pala nun ay yung lalong nagiging, yung gusto mo talaga ma-achieve, yung maban yung family mo, maramdaman mo yung masaya kayo, di ba? Hindi yung nakabili ka nga ng magandang gadget, nakabili ka nga ng magandang kama sa bahay, di ba? Pero di ba? Hindi naman kayo naging closer palalo. Ganda nga ng bahay mo, 3 floor, hindi naman kayo nakikita kasi lagi sila nakakulong sa kwarto, di ba? Nagets nyo? So, ibig sabihin, if we really want to be happy, we need to look for what is really important in our life.
Kaya alam nyo ba na maraming quotation na ganyan na ngayon, marami ng ganyan quotation na hanapin mo na ang kasiyahan mo, hindi sa mga bagay na material, kundi sa mga bagay na mahalaga. Actually, sa Bible po, meron na rin sinabing ganyan si Jesus. Matthew 6:33 sabi diyan, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Jesus said, seek first. Sabihin nyo, seek first. Yan, madalas natin i-quote yan, madalas din natin pag-aralan yan during January, pero sa totoo lang, napakahalaga nito. Di ba? Seek first, hindi seek second, hindi seek third, seek fourth, hindi walang, seek first. Sabihin nyo, seek first. Unahin mo yung pinakauna. Hindi mo unahin yung pangalawa, hindi mo unahin yung pangatlo, unahin mo yung pinakauna. At ang sabi niyan, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Mamaya malalaman natin, ano ba yung all these things? Pero before natin pag-usapan yan, alam nyo ba na itong chapter 6 na to, Matthew chapter 6 na to, ito yung tinatawag na Sermon on the Mount. The first sermon na ipinreach po ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay mag-umpisa ng kanyang ministry. Gets nyo? So, ibig sabihin, nung pagkatapos niya mag-pray and fasting sa chapter 4 ng Matthew, nag-pray and fasting muna siya tapos nag-preach siya ng gospel. Tapos pumunta siya sa mountain, tapos kasama yung mga crowd at yung mga tao, ang unang-unang tinuro niya sa tao, number 1, fasting. Nandyan sa chapter 6, hindi ko na binasa. Kasi it's about fasting. Alam niyo kasunod na tinuro about fasting? Pagkatapos ng fasting? Matthew chapter 5 muna tayo para makita natin. After ng chapter 4, the Beatitudes, di ba? Nagturo siya ng Beatitude. Tapos salt and light, the fulfillment of the law, murder, di ba? Adultery, divorce, yan ang mga tinuro niya. Tapos, chapter 6, it's about giving. Di ba? It's about giving. Tapos prayer. Ayan, di ba? Giving to the needy. Tapos prayer. Tapos fasting. Pagkatapos ng fasting, treasures in heaven. It's about treasure na. It's about kung ano yung pinaprioritize mo na. Siya makikita natin ngayon dito, meron mang isang dapat natin bantayan ay yung teaching o yung tungkol sa treasure natin. Sabi niya sa verse 19, "Do not store up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasure in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money." Pag tinignan mo mabuti, yung mga unang turo niya sa chapter 5 tsaka doon sa chapter 6, before nitong treasures in heaven, medyo matindi ang issue kasi ang unang issue lang is simple lang, di ba? Become light of be the salt and light of the earth, di ba? O kaya naman sinabi roon nung una prayer, it's about prayer. Pero pagdating dito sa chapter 6 verse 19, it's about money, it's about treasure. At ang matindi nito, pag tinignan mo mabuti yung in-between ng 19 tsaka ng 24, sabi niyan, "For where your treasure is, there your heart will also be." Verse 22, "The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness." Pag masama ang mata mo raw, masama raw at madilim daw ang kabuuan mo. How great is that darkness? At pag tingnan niyo mabuti, ano ang context nitong darkness na sinasabi niya? Pag tiningnan mo raw at masama raw ang tingin mo, kadiliman ang kabuuan mo. It's about what? It's about money.
Kasi inipit nung verses na to, ng verses na ito, yung darkness daw, na meron ng isang tao ay depende kung anong gusto niyang ma-achieve, gusto niyang makuha, gusto niyang magkaroon, yung mga bagay na nakikita niya. No one, pagdating sa 24 pa, no one can serve two master. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kapatid, maniwala ho kayo sa akin. Ang pinakamatinding kalaban ng Diyos sa atin at sa loyalty niya sa atin, it's about money. May nagsabi sa akin, alam niyo, Pastor, wala na ho ba bang ituturo ang church kundi puro pera? Naman, sakit, di ba? Kailangan totoo lang, ang pinakamatinding kalaban ng Diyos sa atin, pera. Ang kasunod na matinding kalaban ng Diyos sa atin, love life. Tama, mali? Oo. Isa sa mga problema namin, ito sa mga kabataan lang naman, okay, minsan nangyayari rin yun sa mga matatanda na, pag na-inlove na, naku po, pambihira, ang hirap nang mag-commit sa church. O kaya nawawala na, biglang mawawala. Kasi bakit? Nung nagkaroon ng minanligaw na tagalabas, na hindi naman nag-church, hindi na magpapaalam yun, mawawala na lang yun. O problema rin. O di problema rin yun. Pero alam mo, mas maraming problema ang pastor sa mga member na ang umahati sa loyalty niya kay God ay hindi love life, kundi pera. Kasi ito lang sa Bible ang sinabi niyang pinaglilingkuran ng tao. It's either you are serving money or you are serving me or serving God. Kaya issue talaga yan. Kasi totoo lang dito, sa Wyrack, mga kapatid, hindi rin talaga tayo titigil hanggat alam natin na ang nagiging struggle ng karamihan sa atin ay pera. Sino ito gusto nang wag na maging struggle ang pera, taas ang kamay. Ang sarap, ano? Wala akong problema sa pera. Magkano ka? Tipong gano'n, ano ba? Well, sa totoo lang, lahat tayo may problema sa pera. Amen? Pero siguro lang, dapat nating matandaan o dapat nating maunawaan na if you really want to solve your money problems, the only way to do that is to do it according to the word of the Lord. Ano ba ang tinuro sa atin ng Panginoon? Ang sabi niyan, no one can serve two masters. Number one, huwag mong paglilingkuran ang pera. Huwag mong hayaang maging priority mo ang pera. Kasi sa totoo lang, pag priority mo na ang pera, yan na ang problema mo. Hirap ka nang makuha ang commitment para kay Lord. So ang warning dito sa verses na ito, do not prioritize earning or saving money, but invest in fulfilling God's great commission and His plan for you. Bakit? Kasi sabi niyan, store up for yourself treasure in heaven. Saan ka raw mag-iipon? Sa heaven. So totoo lang, mga kapatid, yan ang isang medyo magkaiba ang tinuturo ng Bible sa tinuturo ng karamihan. Karamihan sa mundo, ang tinuturo, ang unang-una mo dapat gawin daw pag may pera ka na, mag-save, tama? Mag-save. Well, tama naman yon, sa totoo lang. Wala namang problema ron. Kaya lang, kung mag-save ka rin lang naman, tapos at the expense ng saving mo sa Lord o saving mo sa langit, may problema ka. Nagets nyo? Dapat daw, ang maliwanag na sinabi ng Bible, do not store up for yourself treasure on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourself treasures in heaven. Mag-ipon ka raw sa langit. Kasi totoo lang, alam mo, mali ang prinsipyo ng, tamang mag-ipon, pero huwag kang mag-iipon ng napakarami sa mahabang panahon. Kasi kung talagang ikaw raw ay negosyante, sa totoo lang, mag-iipon ka for a short period of time lang. Kasi bakit? Ang tama pala, pag may pera ka, paikuti mo yan hanggang sa tumubo yan, kumita ng kumita. Kesa sa itinabi mo, kasi yung 1 million mo ngayon, pagdating ng after 20 years, yung 1 million mo, wala nang halaga yon. Tama? Naalala ko pa noong 1980s, nanonood ako ng Itbulaga, ang grand prize ng mga bata.
Little Miss Philippines. Pag nanalo ka ng 1 million dito, anong bibilin mo? Bibili po kami ng bahay at lupa. Tama? Di ba? Eh ngayon, nagkaroon ka na ng 1 million, ano nabili mo? Makabili ka pa rin naman, di ba? Mga lupa, bahay na, siyempre, mga worth 800,000 row house. Hindi ko mamamaliit yun. Kaya siyempre, at least may bahay at lupa ka. Pero after nun, wala ka ng pangkain, wala ka na. Agad nyo, ibig sabihin yung value nun, kaya ang sinabi ni Lord, kung mag-iipon ka sa langit. Kasi pag nag-ipon ka sa langit, pambira, maniwala ka, ang laki ng investment mo, ang laki rin ng return mo. Kasi si Lord, pag nag-invest ka sa kaharian ng Panginoon, hindi ka niya hayaang maghirap. Kaya ako, tanong niyo sa akin, magkano na ipon ko? Sige na, magyayabal na ako ng konti. Tanong niyo sa akin, magkano na ipon ko? Praise God. Wala po. Kaya delikado, pag ako nagkasakit ngayon, hindi ko alam kung, wala akong ipon. Hindi ko pinagmamalaking wala akong ipon, pero alam mo yun, kasi every time na alam ko may dapat taniman, tanim tayo. Pero alam mo naman, God never fails to provide. Pero huwag niyo akong gayahin na wala akong ipon. Mag-ipon kayo. Pero please, kung nakakalimutan mo mag-invest sa gawain ng Panginoon, sa ministry ng Panginoon, hindi ka nag-iipon sa langit. The only way for us na mag-ipon sa langit ay mag-ipon ka o mag-invest ka o magbigay ka sa mga gawain ng kanyang kaharian, which is the church. Yan lang naman eh. Hindi ka naman pwedeng, Lord, ito po, paki-deposit po, wala pong pang-passbook yan. Hindi pwedeng ganun. The only way for us to store up treasure in heaven is to invest in His church and His mission, sa Great Commission po ng Panginoon. So balikan natin, do not prioritize earning or saving money but invest in fulfilling God's Great Commission and His plan for you. Siguro nakita niyo na yung mga picture na to. May papakita ko mga picture sa inyo. Di ba? Mayroon na una dyan. Yung nauna. Yan, di ba? Tama ba to? Maraming tao naghahabol sa pera, pero ang kudulo pala nun ay wala na. Na-realize nila, wala na mamamatay. Wala na nakita, ang dami ko ang pera, pero pambira, mamamatay na pala ako. So, sayang ang pera ko. Hindi ko magagamit. Di ba? So, ang problema, pambihira, ang daming, kakahabol niya ng pera, na-realize niya, matanda na siya, o kaya naman, mamamatay na siya. Pangalawa, tingnan niyo. Ito, tama rin to, tama? Ang dami nating habol na mahabol tayo ng pera, pambihira. Sa dulo, pambihira, napansin mo, matanda na pala ako. Di ba? Tama ba yung mga yan? O mali? Tama ba yan? At tama po yan. At yan ang problema natin. Ngayon, ang sinasabi ni Lord ngayon sa atin, napaka-practical ni Lord sa atin. Unahin mo si God, sabi niya, seek first, and all these things shall be added unto you. Sabi niya, if you seek to fulfill God's plan for you and Christ's Great Commission, God will never fail to bless and provide for you. Hindi kanya pababayaan ni Lord. So in regard to money, what you need is seek first to invest on God's Great Commission and His plan for you. Kaya sa totoo lang, kung mag-iipon ka man, mag-ipon ka o mag-invest ka sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ni Lord. Maniwala ka. Pag ginawa mo ba yung pinagagawa ni Lord sa iyo, pababayaan ka niya? Hindi. Naubos ang pera mo sa pinagagawa sa iyo ni Lord, pahihirapin ka niya? Hindi. Nag-invest ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Kasi bakit? Pambihira. Para sa Kanya yung ginawa mo. So you can do this through your giving, by giving your tithes, offering, first fruit, and mission funds. Kaya meron tayo yung mga ganyan. So ginagawa natin yan, sa totoo lang, kaya ako, noong una nahihiya ako, di ba? Lalo nung bago-bago pa lang akong pastor, nahihiya ako mag-challenge, mag-give, magbigay kayo ng tithes, magbigay kayo ng offering, magbigay kayo ng, lalo yung first fruit, nahirapan ako dyan noong una, sa totoo lang. Kasi siyempre parang, Lord, laki naman yan, first fruit. Kaya nung ginawa ko yan, nung tinuro ko talaga yan, unang gumawa niyan ako. Talagang, hindi pwedeng nagturo ako, pero hindi ko ginawa eh. Ito lang ma-assure ko sa inyo, mga kapatid, bago ako magturo, ginagawa ko muna. Amen? So, ginawa ko muna yan. At tinest ko kung totoo nangyayari sa buhay ko. Yung totoo nangyayari sa buhay ko yan. So, hindi ako mahiya. Bakit? Kasi kung gusto ko yumaman, gusto niyo ba yumaman? Parang hindi eh.
Ano ba yan? Kunyari lang o ano? Kunyari. Alam niyo, pag mayaman kayo, mayaman ang church ng Wayrock. Amen? Hindi pala. Okay lang, masama ang yumaman. Amen? Parang ayaw niyo eh. Gusto niyo ba yumaman? Yes! Hindi para sa sarili niyo, para sa kaharian ng Panginoon. Amen? Yes! The only way na alam lang po namin para i-bless kayo ni Lord, magpikay kayo kay Lord. At napatunayan ko na yan, hindi ako ipapahiya ni Lord na pag nagturo ko sa inyo magbigay kayo, hindi ako ipapahiya ni Lord na ibabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Pustahan pa tayo. Amen? Parang lugi ako ron ha. Okay? So second, tinuro niya sa atin, ito na, Matthew 6:25. Ito yung oldest thing. Ito, ang ganda nito. Tingnan niyo mabuti ha. Therefore, bago pa yung first ha, ito yung sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life. Huwag ka mag-worry lang about your life. Di ba? What you will eat or drink, huwag ka raw manghinayang, huwag ka mag-isip kung anong kakainin mo. Di ba? Or drink. Or about your body. Di ba? Pero pag medyo tumataba ka na, mag-reduce ka na. Pero anong... Di ba? Pero pag kayong damit, kung mga anong susutin mo, di ba? About your body, what you will wear, anong susuotin mo? Amen? Nandiyan ba kayo? Ako, mula nung talagang, Lord, sabi ko, ikaw na, sa totoo lang, hindi, ever since, bihirang-bihira akong bumili ng damit ko. Kasi binibless naman ako ni Lord, binibigyan ako ng damit. Amen? Yung mga hindi ko nga akalaing magkakadamit ako ng ganitong halaga, binibigyan ako ni Lord. Bigay lang po. Amen? Hindi ako bumibili. Okay? Bumili ako minsan laos. Di ba? Pero never akong bumili ng lakos. Laos, nakabili ako. Pero pambihira, binibigyan ako ni Lord. Nag-ano na nga ako eh. Marami na pala akong lakos. Ang bihira, Lord, ang pait mo. Kasi hindi ko kayang bilhin yan. Kung ako lang, kahit sale, hindi ko kayang bilhin yan. Pero pambihira, pangako ni Lord yan. What you will wear, pambihira. Pagagandahin ni Lord ang mga damit mo. Ako, wish ko na, 1996, nag-pray ako kay Lord. Hindi, 1996. Tama, 1996. Isa sa mga dream board ko, kasi may dream board ako dati. Isa sa dream board ko, Lord, a new wardrobe. Kasi lahat ng wardrobe ko, lahat yun, puro ano lang, puro bigay lang. Second hand. Kasi hindi ko kayo bumili. Second hand lang yun. O kaya naman, talagang yung talagang sobrang mura. Kaya sabi ko, Lord, ako pa naman, medyo conscious ako sa pananamit eh. Maliban na lang, siyempre ngayon, medyo may asawa na ako. Medyo may asawa. Pwede ba yun? May asawa na pala ako. So, pwede pa. Walang medyo may asawa. Ako. Wrong grammar. Kaya? Pero totoo yun, isa sa mga dream board ko, Lord, bigyan mo ako new wardrobe. Gusto kong magkaroon ng, hindi mamahaling damit. Gusto ko lang magaganda at maayos na damit. Praise God, sinagot ni Lord yan. Kasi bakit? Sabi ni Lord eh. Amen? No life more important than food. Mas importante ang buhay. And the body more important than clothes. Di ba mas mahalaga ang buhay at ang katawan mo? Next. Look at the birds of the air. They do not sow or reap. Nagalit sa akin tatay ko dito. Kinote ko to sa tatay ko eh. Sabi ko sa tatay ko, kasi sabi ng tatay ko, nag-full time ako. Ano mangyayari sa'yo? Paano ka mabubuhay? Sino magpapakain sa'yo? Magpapastor ka, wala namang pera dyan. Sabi ko sa tatay ko, Pa, alam mo ba ang mga ibon sa langit? Hindi pinabayaan ni Lord? Nagpo-provide si Lord ng pangkain sa kanila. Tinadyakan ako palabas. Pak! Hinagis ako palabas. Yan, maghintay ka ng ibon. Tanda ako pa yun. Talagang galit na galit yung tatay ko sa akin eh. Kasi nga, pinakakuha ko siyang yayaman kami. Di ba? Tapos magpapastor ako. Hindi nga kami yumaman. Pero binilas naman ni Lord. Amen? Are you not much more important? And yet your Heavenly Father, are you not much more valuable than they? Mas mahalaga tayo sa ibon. Amen. Next. Who of you by worrying can add a single hour to it? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin. Next. Yet I tell you that Solomon in all his is like one of these.
If that is how God clothes the grass of the field which is here today and tomorrow is thrown into the fire, next, will He not much more clothe you? Pambira, tatamitan ka ni Lord. Amen? Anong gusto niyo? Walang damit o may damit? Dadamitan kayo ni Lord. Pag ikaw hindi pala natuto magbigay kay Lord, pambira, magugulat ka, nakubad ka na. Pero pag ikaw natuto ka magbigay kay Lord, pambira, dadamitan ka ni Lord. What shall we wear? Next, ito na. Verse 32. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Diyos Ama na kailangan natin yan. Yan ang panghawakan natin. Alam ng Diyos na Ama ang ating pangangailangan. Hindi niya tayo pababayaan. Atay natin siya. And then lastly, kaya ang payo niya sa atin ito na, verse 33. What you will eat and drink about your, for the pagans and about this, and your heavenly Father knows that you need them. Next. 33. Wala ba? O yan, sige. Balikan natin. Diba? Matthew 6:33. Ayan na. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Pambira. Lahat pala ng kailangan mo, God will provide. The principle is this, unahin mo si Lord. That is the 20% na dapat natin ibigay ang buhay natin. Yung 80% ng lahat ng meron tayo, ibigay natin kay Lord o unahin natin para sa Kanya. And the 80% na need natin, God will provide for us. Diba? Sinabi niya. So tandaan mo, kung ano ang worries mo, yun din ang magiging priority mo. At kung ano ang priority mo, yun din ang treasure mo. Kaya pala sabi ang gano'n sa 24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kaya pala ang pinakapayo niya sa atin, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kaya meron na 4 na bagay na dapat natin daan. Mabilis na lang to. Number 1, seek to contribute to God's kingdom. Mag-contribute tayo sa kaharian niya. Yan ang paraan natin para mag-ipon tayo ng treasure sa langit. Seek to contribute to God's kingdom. Kaya lahat ng ginagawa, ito lang sisiguraduhin ko sa inyo mga kapatid, lahat ng perang ginagamit natin dito, ginagamit po natin sa expansion ng YRAC, expansion ng kingdom ni Lord. Amen? Wala akong perang napupunta sa bulsa ko, maliban sa love keep ko. Amen? Okay lang ho ba mag-love keep ako? O parang, okay lang ho ba sweldo ako kahit papaano? Amen? Huwag nyo na ako kung pagkaitan ng sweldo. Yun lang ang pangkain namin. Amen? Amen ba? Pero never kong kukunin ang pera ng church. Kaya kung nakakarinig kayo ng chismis dyan, chismis nga eh. Amen? Kapatid, mag-ipon tayo sa kaharian ng Panginoon. Number 2, seek to fulfill Christ's Great Commission. Matthew 20:14, and this gospel of the kingdom will be preached to the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Tandaan nyo, babalik ang Panginoong Jesucristo. At pagbalik niya, dadatnan niya dapat tayo naging bahagi ng Great Commission ng Panginoon. Kaya alam nyo, yan, invest tayo dyan. Pangatlo, seek to fulfill God's plan for your life. Alam mo, pagka ang fulfill mo, plano ng Diyos sa'yo, tingin mo mag-fail ka? Hindi ka mag-fail. Kasi plano ng Diyos sa'yo yun eh. Pero ang pinorso mo ay plano mo at hindi plano ng Diyos sa'yo, doomed to distraction ka. Kasi bakit? Hindi naman yan plano sa'yo ng Diyos eh. Kaya ako, pambira, kahit na anong gawin ko, maganda man ang plano ko, Lord. Minsan nagkakamali ako kasi minsan pinoporso ko yung plano ko. At the end of the day, babalik pa rin ako, Lord. Sige nga, ano nga ba talagang plano mo? Tulungan mo ako, limay mo ako. Kasi alam ko, doon lang ako magiging successful pagka na-fulfill ko yung plano ng Diyos. Proverbs 16 verse 9, in his heart a man's plan is course, but the Lord determines his step. And then lastly, seek to serve God above all else. Wala na tayo ibang paglilingkuran, kundi ang Diyos. Amen? Ano ang pinaka-importante sa buhay natin ngayon? Kung meron ka man dapat unahin ngayon, hindi yung gusto mo, kundi ano ang importante sa buhay natin. Ang importante ay itong mga to na dapat nating unahin sa ating Panginoon. Tandaan natin, life's essence lies not in desires, hindi sa mga gusto mo, but in recognizing your needs and embracing the divine design for what you meant to be
and accomplish. Kung ano ang plano sa ni Lord at yun ang dapat mong gawin. And believe me, the whole year will be blessed. The whole year will be successful sa buhay mo. Kasi bakit? Ang tinupad mo ay ang plano ng Diyos sa iyo. At nag-contribute ka sa kanyang kaharian. Tatayo tayo lahat, mananalangin tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Siguro ang gawin natin ngayon, habang nakapikit ka, tanong mo sa sarili mo, ano ba talaga yung pinaka-importante sa buhay mo? Hindi yung ano yung gusto mo, kasi mali yung tanong na yun. Hindi yung kung ano gusto mo, hindi kung ano yung kung saan ka magiging masaya. Hindi. Kung gusto mo maging successful this year, ang tanong mo dapat, ano ba yung pinagkagawa sa akin ni Lord? Ano ba yung pinaka-importante na gusto ng Diyos sa akin? Actually, nagsuggest na nga siya. Sabi niya, seek first and His kingdom and His righteousness. Unahin mo ang kaharian niya at yung kalooban niya at ang mga dapat mga utos na gusto niyang gawin natin. And sabi niya ganun, all these things, lahat ng bagay na kailangan natin. Ang bihira, Lord. Galing. Binigyan mo kami ng sikreto kung paano kami magiging well-provided sa lahat ng needs namin. Hindi ang hanapin at hindi ang maging priority yung mga needs namin. Ang ipapriority lang pala namin ay ang kaharian mo, katuwiran mo, plano mo sa buhay namin, at ang iyong Great Commission. And then all these things that we need will be provided by our Father in heaven, because we are your children. Lord, salamat. Come on, kung anak ka ng Diyos, maniwala ka. Sabihin mo, Lord, anak mo po ako. Sabihin mo yan sa Kanya, Ama. Ama, alam ko, anak mo ako. At kahit kailan, hindi mo pinabayaan ng iyong mga anak. And Lord, tulungan mo lang akong magtiwala. Tulungan mo lang akong unahin ka sa lahat ng bagay. Hindi ang mga gusto ko, kundi ang gusto mo. Lord, ilang taon na, ilang beses ko nang sinubukang habulin, unahin ang mga gusto ko. Pero Lord, hindi pa rin ako masaya. Lagi pa rin ako nag-fail. Lagi pa rin ako nagkukulang. Pero Lord, this year, unahin ka namin. Come on, manalangin ka kay Lord niya. At sabihin mo, Lord, ano ang gusto mo? Hindi yung gusto ko. Ano ang plano mo? Anong gusto mong gawin ko? Ano ang importante sa buhay ko? Lord, doon ako mag-i-invest, magbibigay ng oras. Oh God, come on. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin tayo. Worship the Lord. Sabihin mo, Lord, I love you. Ikaw ang unahin ko. Come on, Jesus. Sa piling mo. Sa'yo lang, Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Ikaw lang, Panginoon, ang aming kapayapaan. Kaligayahan nakamit sa piling. Namin. Wala nang nais. Wala nang ang iba. Ikaw lang, Panginoong Jesus. Kundi mamalagi sa piling mo, o aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Panginoon, wala nang ang iba. Ikaw lang. Grabe, Lord, ikaw lang mamahalin namin.
nananaisin namin. Ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Di ba malagi sa piling mo? Ko aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisip ang puso ko'y sa piling mo. Panginoon, tulungan mo kami na huwag namin makalimutan na ikaw ang pinakamahalaga. Ikaw ang provider namin. Ikaw ang nakakaalam ng pangangailangan namin. Na ang sikreto ng Panginoon upang kami ay maging well-provided sa lahat ng needs namin ay unahin ka. Unahin ka sa kalendaryo namin, unahin ka sa mga plano namin, unahin ka sa mga resources namin, unahin ka sa mga paggagastosan namin. Sapagat Panginoon, sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kaligayahan at ikaw lang ang makakapagbigay ng lahat ng pangangailangan namin. Lord, this year gusto po namin unahin ka, unahin ang kalooban mo. And then the rest will be well provided by you for us. Father, we thank you and we love you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwat kanan, unahin natin si Lord at uunahin ka niya. No? Muli, palakpakan po natin si Lord sa ating topic ngayong araw. Ayan. Grabe po yung grace ng Panginoon sa atin dahil patuloy niya po tayong nire-remind kung ano talaga yung mahalaga. Tama po ba? And the more po tayo ipagkatiwala natin yung buhay natin kay Lord, makikita po natin yung grace na yun. Na at work pagdating po sa ating mga finances. So this year, sana hindi lang po pangarap natin yung iniisip natin, di ba? Pero ang una po natin pangarapin ay magawa po yung will ni Lord dito sa ating mundo. Ayan, through our lives. So maraming salamat po, Bishop John, sa ating pong word for today. Ayan. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating announcements. Ayan. Para po tayong lahat ay guided po sa mga mangyayari. Sa mga susunod na araw, meron po tayong announcements. At ang unang-una po dyan is, for this month, January 2024, tuloy-tuloy po tayo sa ating series which is First of All. Ayan, tuloy-tuloy po tayo dyan. At ang ating pong SWC schedules ay 9:30 a.m., 2 p.m., at 7 p.m. So kung meron po kayong mga kakilala or gustong i-invite na hindi po pwede ng umaga o hindi po sila pwede ng hapon, marami po tayong schedule para po ma-accommodate natin sila. Ayan, and I also encourage everyone na nandito po ngayon, tayo po ay mag-invite ng mga kasama next week. Ayan, mga new friend po natin. So, second announcement, we have every Saturday our central morning prayer. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, dahil pinag-uusapan po natin ang seeking first. Napakahalaga po na naunahin po natin ang presensya ng Lord. Kausapin po natin siya at tayo po ay dumulog bilang isang simbahan. So, meron po tayo niyan every Saturday, 7 a.m. via Zoom. So, isi-send po ang link natin sa ating group chat. So, kailangan nyo lang pong gumising talaga. Pero nag-a-accommodate po kami kahit may muta pa. Basta gustong mag-pray. Ayan. Number 3 po natin is YBiz. Ayan, Kape at Pandesal Summit. Sabi po dito, it is a Filipino startup breakfast meet-up for trailblazing entrepreneurs.
breakfast business gathering. So kung meron po kayong mga kakilala na meron business or kayo mismo meron po kayong business, ano pa man yan, kayo po ay invited sa ating YVIS event on January 27, 2024, 8:30 a.m. Umaga po siya kasi kape at pandesal nga. 8:30 a.m. to 10:30 a.m. Dito po yan sa Spark Place, Cubao. Ayan, for more information, i-contact po natin yung pinaka-poging Kuya Coach Joel Dakuma sa likod. Ayan. And lastly, we have our donation drive for Y Kids. Palakpakan naman natin sa Lord. Nakakatuwa pati po sa kids, meron po tayong mga activity dyan. So kung meron po kayong school supplies, art materials, snacks, or books na pwede nyo pong i-donate, ayan, coordinate lamang po kayo kay Darlene, ang ating Y Kids Ministry Head. So ang collection po ng mga donation ay until January 28, 2024. Okay? So, pwede po kayo magbigay dyan ng mga gamit para po sa ating mga kids, sa ating mga babies. Ayan. So, bago po tayo manalangin para i-close yung ating program, na-bless po ba kayo ngayong umaga? Ayan, naset po ng tama yung priorities natin. Tama po ba? At grace po yun ni Lord na i-remind tayong lahat kung ano po talaga yung tunay na mahalaga. So, alam ko po na marami po sa ating gutom na. Ayan. Pero ina-encourage ko po kayo, mag-stay po tayo para sa sharing. Diba, napakahalaga po na nakikipagkwentuhan po tayo sa mga kapatid natin dito sa simbahan. Huwag po kayo mag-alala, pag may mga questions po dito, hindi naman yan sobrang hirap. At wala naman pong maling sagot. So stay po tayo for our sharing, para makipagkwentuhan po tayo sa ating mga kapatid. So tayo po ay iniimbitahan kong tumayo, tayo po ay mananalangin. Magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon, sa ating service this morning. And we will end with our worship. So let's close our eyes. Pwede po ba kayo magpasalamat kay Lord ngayong umaga? Thank you, Lord, sa word mo. Thank you, Lord, sa presensya mo. Thank you po, Lord, God, sa mga kapatid na kasama ko ngayon. Yan. Father God, Lord, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa pagre-realign ng aming puso, God. At pagtutuon nito sa iyo lamang, oh God. I pray, Lord, patuloy na bigyan mo po kami ng desire na ang i-fulfill po namin sa aming buhay ay walang iba kundi ang mapalaganap ang kingdom mo dito sa mundo, Panginoon. Unahin namin ang misyon. Unahin po namin na ibigay kung ano yung meron kami para mas makilala ka pa ng maraming tao, Panginoon. At alam ko, God, na hindi mo po kami papabayaan, Lord. Kami po ay magiging kingdom builders mo, God. We will commit to give what you deserve, Panginoon, para po sa kaharian mo. And so, Lord, as we end, God, we will worship again. We will celebrate, Lord, for you are good. Ikaw po ay sapat at higit na sa aming mga buhay. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen! Tunay nga po, ang sino mang inuuna ang Panginoon, kailanman ay hindi magiging huli. Kaya patuloy po natin pasalamatan ng ating Ama. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Oh Diyos, pasalamatan po ang ating Ama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For the last time. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling
nahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Yes, Lord. Maraming salamat po. Thank you for your word today. And I pray, Lord God, na yung topic na narinig namin ay proteksyonan mo po, bulutin mo ng iyong banal ng dugo na hindi maagaw ng kaaway sa amin, Ama. Maging fruitful po ang word mo sa buhay po namin, Ama. Maraming salamat po. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray.